Coffee Break. I am Sis Clement and I'm 99B from Apo Alpha Delta San Sebastian College, Recoletos. And together with me, go ahead. Ako naman pumuli si Brother No Worries, No Pressure, Alpha Delta 96B. Good morning, good morning, good evening lahat Good sa evening, good inyo. evening, good evening. Yeah. Sa mga ka-coffee break and to you too, sis. Ano ang ganap natin? Excited ako talaga kasi panibago na naman to. At saka syempre, malapit sa akin tong susunod na mai-interview natin. Also from the Aha. Philippines. For the second time, meron tayo from the Philippines. Okay. And what other ideas do you have, bro? Um, ang alam ko lang dito so far is taga-NBI. Tama Mhm. ba ako doon? Tama. Okay. Retired na o ano pa rin? Nasa NBI? Retired na? Oo, okay, okay. Um, he's from 7th Dawn, batch 75D. O, Mhm. wag na tayong Check. Correct, correct. magpatumpik-tumpik pa. Okay, let's have a coffee break with brother Dante Jacinto. Di ba? Okay. Pasok, brother. Good morning, bro. Good Good morning, Good sis. morning. morning ulit. Good morning, Welcome to Brad. Coffee Break. Welcome to coffee break. Thank you sa Okay. inyo. Tol, itong aming segment na ito, itong aming project na ito, this is just an bubble thought na we put together para makausap ang mga senior brothers. Kasi we know naman na, syempre, ang demographics ng chapter natin per se ay majority talaga seniors. So, Yes. we don't have the luxury of time and chances to talk to you, get to know you better, and learn from you. So, ang maganda nito, recorded. So kahit 10 years, 20 years down the road, mapapakinggan to ng mga mas batang batches Tama, at saka yung mga more to come. Kaya tama. sisimulan na natin, tol. Ilang taong ka Okay. ba nung ikaw ay sumali ng Apo? I was 17 years old at that time. Uy, Okay. okay. And Nirecruit ka ba, bro? no, hinanap ko yung apo, nagpresenta ako. Volunteer. Good. Yeah. Kusa, kusa. Okay. Yes. Ikaw lang ba sa pamilya mo, bro? Actually, yung sumunod sa akin, yung brother ko, batch 76. And then, yung dalawang boys ko, isang Alpha Phi, no, Alpha Eta at isa Eta. Oh, Apat pala, Pareho, marami pala. yeah, okay. pareho kong tendan yung finals ng dalawa, pareho kong binugbog yung dalawa. Ang Just to hagupit make ng sure. ama. Yeah, just to make sure na equal lahat yung ibibigay. Kung ano yung sinabi ng MI, yun lang din binigay ko. Okay. Para walang inggitan. Yes, correct. Parents ko yan. Parents ko yan. Oh, tol, Ayun. nga pala, Brad Dante is an attorney. Ang tanong ko, tol, ay when did it dawn on you na gusto mo palang maging lawyer? Actually, siguro nag-influence sa akin yan yung father ko who is also a lawyer. Oh, Kaya. Tapos ang punchline niya sa akin para kang James Bond. Yan. oh, okay. Bakit Ayun. ganun ang punchline niya sa'yo? Hindi ko nga sure kung bakit yun ang sinabi niya kasi pwede kang kahit saan kasi pwede raw ang lawyer. Pagka Totoo naman. nagkaroon ng trabaho. So, kahit saang branch ng government, pwede ka. Tama, tama. Yung pressure, tol, di ba, lawyer ka na, apo ka pa. Meron bang pressure doon on you? Wala naman. Actually, wala naman Ang magiging pressure lang, syempre, yung mga lalapit na nagka-problemang mga brads. Yeah. Yun nga May Okay. mga, iniisip ko. Oo, may mga kasi may kaso, certain na, expectation. may mga kaso, nagkapatulong. So, ang ginagawa ko is just give them advices. Yun. Okay. Tol, Bami, Uh, aside from being a lawyer, brother, magbigay ka nga ng isang fun facts about you. Kahit 1 to 2 lang na hindi alam ng nakakarami. Well, siguro kaya na rin ako na parang nag-apo. Tapos anong high school ako, bakasyon ng third year, may na-meet ako mga age level ko, taga Cubao din.
Mm. from St. Mary's, Oxford, Purdue. I joined their organization, yung Purple Core, na ang Okay. main purpose is service sa barangay. So doon nag-start. Oh. And then yung Okay. mga kabarkada ko na yon, especially yung naging kumpare ko and best friend ko, si late Jojo Lucero na brad din, pinsan siya nila Gary Gonong at saka Marvin Gonong. Gary Gonong is from Beta Sigma chapter batch 70, while Marvin Gonong is from ETA batch 66. So yun yung mga nag-influence siguro yung dalawa na yun. Okay. Pero teka, Sis Clem, bago ko makalimutan, alam mo, brothers, binanggit sa akin ni Kid, totoo ba na katsokaran mo yung vocalista ng, ano bang banda yon, sis? Yung sinabi ni Kid, yung, yung nag-San Francisco, binili ka pa ng gitara. Binanggit lang sa akin ni Kid, ni Howell, ni Brad. Teka. South Border, tama ba ako? South Yeah, Border? yeah. Parang baligtad. Ako nagbenta ng gitara dun sa gitarista, kay Butch. Okay, okay, okay. Something like that. Um, Yun. so I bought this Taylor guitar sa RJ, and Oh, then I needed money sa mga tuition ng mga bata noon at that time, so I sold it to him. Which eventually he sold it dun sa parang producer ng isang isang club sa may somewhere sa South, the East yata yun. okay. Ayun. Ayun, binanggit lang sa akin ni Brother Kid yun eh, na Ah, magkadikit daw kayo nung vocalista ng ano eh, South Border eh. Ayun. At yun tol ay dahil ikaw rin ay musician, di ba? Tama ba? yep, kasi I wrote a song in 1974. So nung mapunta si Jay sa amin, kasi na-detain siya for a while si Jay Oh, Durias okay. So kinuha ko siya sa jail, so nilagay ko siya sa office namin. So doon na lang siya pinupunta ng mga relatives niya. And then na-mention ko, kako, may sinulat akong kanta, 1974 pa. Title niya is Looking Glass. So hindi ko siya magawa ng melody. So binigay ko kay Jay, walang 10 minutes, may melody na. Wow, grabe. And in-include nila yon sa second album nila na The Way We Oh, Do. Yeah. see? Fun facts na ano. Okay yun ah. Nakasama nyo rin ba si Brad Paquito tumugtog? Nag-jamming or May banda ba Ah, kayo? nung kwan kami, kasi tambay kami sa Purdue at that time. So, doon kami nagkaka-jamming sa Ano yung Purdue. puldo? Purdue Street, sa likod ng Stella Maris. Purdue. sa Okay, okay. Cubao? Sa Cubao, yes. Oo, Cubao. Adi, Ngayon, ang doon kami tanong ko pa pala nagkaka-jamming. tol, Ah, de eto, sumali na kayo, no? Oh, ano yung like 1975, 2025, di, ang tagal na nun. yeah, Ano yung 50 years, if I'm not mistaken, yeah. ano yung best learning experience nyo or ano yung learning or best experience na meron nyo from then till now na naging remarkable sa inyo dahil sumali ka ng Apo? Hmm. Probably, yung kwan parang camaraderie. Kasi you get to meet lots of brads from different chapters So, yun. Correct. Ang laki ng network, ano? Parang Yeah. everywhere meron kang makikilala. Yeah. I agree. So Kahit let's saan say pulo. Sige, si go ahead. ano ka ba tol? Parang nag-visiting din kayo like from one chapter to another, ganyan. Yeah, yung sa U-Belt mostly. Tapos, I think twice or thrice sa ETA. Ngayon tol, Yung, go yung ahead mga tol kabatch Bombi. mo, nakikita-kita pa ba kayo, bro? Hindi na kasi yung tatlo patay na. Si Chinyeba, tapos si Abileda, at saka si Diodato. Uh, May contact ko, Narinig ko yan eh, yung Jodato, yung Brad ah, Jodato. si Matindi Juanito daw yan eh. Paligud. Yeah. Ayun. Sabi sa ni Brother JC, matindi daw yan eh, yung Jodato. Yeah, from Alpha Delta to Alpha Alpha. Ayun.
Doon siya nag-affiliate tol sa Alpha Alpha. Sa Alpha. Doon na lalo pumutok yung pangalan. Oh, kaya. Yeah. Tapos Tinitingnan ko yung tol, roster natin eh. 7 pala sila eh. 7 kayo, no, bro? Yeah, oh, yung dalawa ngayon naka-base na sa US. Si Jojo Garcia nasa New Jersey. Tapos Oh, okay. si Angelito Lantin nasa I think Arizona na siya. Oo, okay. So si Angelito Lantin right after yata ng rituals namin nag-migrate na sa US. So hindi na namin nakakasama. Oh, okay. So, 4 na lang kayo, technically. 3 na yung ano. Nawala. Oo, ayun. So ako, si Jojo, ah, Lantin at saka si Caloy Racelis. Si Scarface Jr. Kasi Oo, ang okay. Scarface Jr. natin si pangalan nito si Cesar Noche. Kasi may ano yun, may taga, oh, di ba? May Taga. 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 Ayun. Kaya, Okay, that's good to know. Sis Clem? ang tanong ko tol, 'di ba hinanap niyo yung apo? Nakita niyo o sumali ka na ngayon? yeah. Pagkatapos mo sumali, ano yung nagbago sa'yo? What is the difference between the Dante Jacinto before joining Apo and after you joined Apo? Well, siguro ang pinaka-importante kong natutunan when I joined APO is especially after undergoing initiation, humility and perseverance. Mas naging chick boy ka ba nun, bro? Hindi nga kasi to be honest, 'di ba nagkaroon na tayo ng babae sa Baste at that time nung high school ako meron nagkaroon eh. Wala Ah, nga akong niligawan ni isa eh. oh, okay. More on more on tambay sa mga brads. Tsaka ano ba, iwas gulo, ganyan, o Oo nga Hindi, pala. peace given naman. na. Oh, Ano speaking na, ng lahat ng bis, 70s. lahat ng bisyo. Hindi Hindi. na maiwasan. Nandun na, nakalatag na Yeah, lahat eh. Oh, yeah, di ba 70s? Frat war and all that, di ba? Nasa ng mga yeah. babae, Hindi kahit masya, mga estudyante, mga nagtatag, ano lang, wala, bahay, parang eskwela. audience lang sila. Okay. Mhm. Tsaka konti lang siguro, sa Baste, mga 50-50 bang ano nyo, ratio? Hindi, kung siya, minority ang babae noon at that time. Hindi pa Oo. Hindi pa dumadami. kasi nag-start lang mag-co-ed ng college siguro, nasa fourth year high school ako, third year high school eh. Okay. Eh, saan mga nag-aaral mga babae? Ano, ano? Ay, yung ko na, andyan na yung Mga exclusive, mga ano? Na nasa konsolasyon. ko, Holy Spirit, ayan. Tapos yung Saint Teresa's noon sa may banda yon. Along top yata ang Saint Teresa's noon, St. Teresa. Manila. Okay. So, tol, di ba may dalawa kang anak na Brad? Hmm. So, let's say Yes. may out of nowhere, may randomly nag-text na sa inyo or nag-message sa messenger. Parents ito, tapos they're just wondering, bakit ko ba pasasalihin ang anak ko sa Apo? Dahil nakapag-isa ka sa mga parents na nagpasali ng anak sa Apo, what would you tell them in a very short and sweet answer lang? Siguro, let them try. Kasi experience nila yan eh. Ako, hindi ko naman ni-recruit yung dalawang anak ko. So, darating yan na may magre-recruit. So, experience nila yan. Anong mga batch nila? Anong era, brother? At teka, 80s, mm, 90s, yung, pang, 2000? yung pangalawa ko, hindi ko na ma-recall. Eh. Siguro baka mga 90s yun eh. Tapos yung isa, Okay. hindi rin nagtagal. Halos ganun din. Baka mga late 90s eh. Oh, okay. Ayun. Go ahead, Brad Bambi. Bro, ano yung isang bagay na tumatak sa'yo nung pledge ka? Na hindi mo makakalimutan hanggang ngayon? Ayun na, yun na yun. Yung siguro, yung equality, humility, tsaka yung perseverance eh. Yun na yan. Oh, okay. Hindi na mawawala yun eh. Na Totoo. hanggang ngayon, dala-dala ko. Totoo yun. Ayun. Sis? Ang tanong ko naman, tol, let's say,
kaharap mo na yung younger self mo. Ito yung 17 years old na Dante Jacinto, pledgy. Ikaw Yeah. yung Lord. Paano mo i-endok or ano sasabihin mo dun sa younger self mo? Basta determination lang, be humble, be true to yourself. Yan. Good. Good answer. Ayun. Ano Ngayon, tol, sis? papapiliin kita ha. Tatlo lang to. Yung una, Mm. mountains or beachfront? Siguro I would choose mountain. Mountains. Okay. Next naman, tol. Whiskey or wine? Hindi ko alam kung umiinom ka or kung ano iniinom Nako, Pero si between Brad pa. whiskey and wine, ano ang pipiliin niya? Kahit ano, iniinom ko eh. Kaya lang, unfortunately, ngayon, bawal na muna. Tumaas creatinine ko. Oh, So, okay. Oh, okay. Ingat-ingat na. Ah, oo. lastly, since nasa retirement age na kayo, nasa sunset years na kayo, ang tanong ko, if you are to choose, kung meron ka lang option, the problem of dying too young or the problem of living too old, ano ang mas preferred niyo? Parang wala eh. Kasi parehas problem eh, parehas ang laki May ng isang expense problema. eh. Siguro, hintayin na lang natin talaga kung ano yung date natin na mawawala. Yun lang. Kasi Okay. Yes, ako, Sarah, Sarah. yeah, kasi ako, I believe, nung pinanganak tayo, may date na tayo nung kailan tayo kukunin eh. True. Totoo yun. Totoo yun. Nakaukit na sa palad natin yan. Kaya, hindi natin maiwasan yun. Ando na talaga yun. Okay. Red Bombi. Uh, I guess ano na lang, siguro, isa lang, just to lighten up ulit. Ano yung since musikero ka, brother, di ba? Ano yung huling kantang nagpaibig sa'yo? Nakatatak pa rin, LSS, Last Song Syndrome. Actually, wala eh. Wala! Yeah, kasi Huling kantang tumatak na nagpaibig sa'yo. Ano bang genre ng music nyo, Tol? Rock and roll? more on kwan kasi ako eh. More on blues, rock, yan eh. Alternative. So Okay. actually, I've written something like uh, around 40 songs, I think. Ang problema, nung nasunog yung bahay namin nung 27, no, tama, 2017, sunog lahat. So, Oh. Saang area yun, bro? sa Marikina, Oh, yun, Oh. kababayan. Sa Marikina, bro. sa Malanday, Oh, Malanday. Okay. malapit sa Valentino, Oh, ako, Barangka. Bukana. Ayun. unang-una. Do you still see yourself writing songs? Siguro in your spare time. Yeah, yeah. Kasi until now, interested pa rin ako buying guitars eh. Ano ba Okay. yun, Tol? Talagang parang habit mo na or therapy or some form of relaxation? Uh, Hobby and at the same time, dati ang parang dream ko magkaroon ako ng kanta na Band. sa radio eh. Which did happen nung ni-record nila ng South Border yung Looking Glass. Na-air siya sa Okay. Okay, tanda mo, sis, Looking Glass, South Border. Oh. I-google ko nga mamaya, Oh, i-google hahanapin ko namin eh. yon, bro. Okay, Alam mo that's yun, So, good to know. siguro, nag-ring a bell eh. Yeah. Oh, siguro ngayon, 445. yeah, siguro ngayon gusto ko masundan. Yun lang. Oh, Maganda yun, okay. Tol. Kasi that Yeah. will outlive you eh. 'Di ba? Yeah. Parang hanggang sa mga kaapu-apuhan maririnig nila yun eh. Okay. Well, Ang final thoughts? oh yeah, closing thoughts muna, sis. And then, ano? So on a final thought, ang tanong ko na lang, Tol, kung maririnig ng mga tao yung apo, ano dapat yung papasok sa isip nila from your own perspective? Siguro I want uh, yung it's a service-oriented organization, not fraternity. Kasi pag sinabi mong fraternity, connotation na, lalo na Takot noong na. 70s, nga, wala na eh, hanggang doon na lang eh. Parang hanggang kolehiyo ka lang eh. So, as a service-oriented organization.
Thank you. Go ahead, Bob Bombi. Okay. Well, ayun na rin yung ano ko eh. Piggyback lang doon. Ano yung parang gano'n na rin yon yung as far as recruitment wise, isang sales pitch diyan. Ano ang matinding may papayo mo lalo na sa bagong henerasyon ngayon? How can we adapt and adjust sa bagong henerasyon? Well, siguro, kailangan muna pumasok sila para malaman nila eh. Kasi kung hindi sila papasok, hindi nila malalaman talaga yung talagang natin eh, yung purpose ng Apple. It's only then na marirealize nila kung ano talaga ang Apple. Okay. All right. Well, Yun na. Maraming salamat, Tol. yeah. Maraming salamat, Brad Attorney Dante Jacinto. Welcome sis. Ako, Welcome, Brad. it is our pleasure to have you in our podcast. And yes, we will treasure the learnings that we got from you. Sa mga manonood po nito, marami po ulit salamat. We will come up with more interviews para mas marami tayong maiipamana sa mga Yeah. susunod pa. Ako po muli, si Sis Clemen Lorica, 99B Alpha Delta. And together with me, Brother, no worries, no pressure. Alpha Delta, thank you rin po kay 96B. Thank Ayun. you rin po kay Sis Aga. Siya po ang tumutulong sa atin para mabuo itong project na ito. Siya yung sis Editor. behind the scene. Yeah. Yes. She's behind the scene. Yeah. Pero alam mo, bago tayo magtapos, alam mo, ang ganda nitong sinimulan natin as a chapter. Ang dami namin natutunan sa mga na-interview namin, brother. Sa totoo lang, parang, parang yung indoctrination, di ba? Para kami ini-indok. Oo, ang dami. Alam mo, kay Brother Paquito, di ba? Yung mga nauna namin na ang Kina gaganda Brad ng mga Chasey, kina sagot. Judge. Ang magaganda. Yun, kaya maraming salamat. Yeah, I still remember si Judge. Pinaunlakan mo kami, brother. Ginawa akong kabayo dyan nung sinakyan ako niya sa likod nung amuyong Judge. ako. Sino? Si Brad Judge Bote. Oh, talaga? In-interview namin yun yung bago ikaw. Okay. That's good to know. Ayun po. Ayun. So, tatanda Ayun. po natin, itapon ng mali. Pulutin natin ng tama. Yes. Pusong apo. Dugong baste. baste. Yeah. Okay. Marami pong salamat. Hanggang sa Thank you, muli, Tol. brother. Okay. Thank you, Brad. Thank you, sis. Okay. Coffee break, usapang tunay. Alpha Phi Omega, tagumpay na walang kapantay. Alpha Delta chapter, hindi matinag. Advance para sa members, mula sa mga elders. Yo, coffee break laging tandaan.